Magandang araw mga kababayan. Opisyal na po na nag-announce ang Iglesia ni Cristo na matuloy na po at walang atrasan ang kanilang gaganaping rally sa 16, 17, and 18. At sasabayan naman po ito ng People's Council sa EDSA. So sinasabing ito daw po ay grupo na pinagkaisa ng lahat na lumalaban kontra korupsyon. Walang kulay politika, galit ka sa korupsyon, makiisa ka. Yan po yung panawagan ng People's Council sa EDSA People's Monument. At ang sa Iglesia ni Cristo naman po ay dito po sa Quirino Grandstand sa Lunita, Rizal Park, at sinasabing mapupuno po at posibleng isasara yung mga lugar na nakapaligid dito, mga kababayan po natin. At kung sinasabing tuloy na ang rally ng Iglesia ni Cristo, gano'n naman ngayon ang kanilang takot na nararamdaman. Sino po? Itong mga taong mga magnanakaw. Dahil ang Iglesia ni Cristo, hindi daw po sila mananahimik. Ika nga, tama na. Ang sabi naman po natin, sobra na at dapat wakasan na ito. Mga kababayan po natin, ngayon na dapat mawakasan ito. Nakita naman po natin kung ano po ang epekto ng kanilang ginagawang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Grabe po yung mga baha na nararanasan po natin na hindi naman po nararanasan ng mga taga Cebu, ng mga taga Bulacan, ng mga taga Iloilo, Bacolod, dito po sa sentro, sa Metro Manila, hindi naman nararanasan dahil ang proyekto na dapat nakadesign para po mapigilan itong mga matitinding pagbaha, abay, binulsa po ng mga nakaupo sa gobyerno. At ngayon, nakita natin kung ano po yung kanilang ginagawa. Imbis na solusyonan, imbis na pagbayarin itong mga magnanakaw, abay, pilit pa nila pinoproteksyonan. At anong kanilang ginagawa? Gumagawa po sila ng mga diversionary tactics, diversionary issues. Ito, si Bato daw gusto ipa-aresto sa ICC. Si Bongo daw ay kasabwat ang kanyang pamilya ng mga Diskaya. Si Vice President Sara daw ay naglustay, nagnakaw daw sa kanyang confidential fund. Pero lahat po yun ay mga fake allegation, kundi parte lang ng diversionary issues, diversionary tactics para hindi po sila madiin, para makalimutan pansamantala ng tao na ang tunay na magnanakaw itong nakaupo sa pwesto. Ika nga mga kababayan po natin, nasa dugo na po nila yung pagiging magnanakaw. No? At tingnan nyo po ito mga kababayan, sa Mindanao, 3% na lang po ang naniniwala kay Bongbong Marcos. 3% na lang. At ang 3% na ito po yung mga politiko na nakikinabang sa pagnanakaw at pagnanakaw na hinahayaan lamang nitong si Bongbong Marcos. Dalawa lang kasi yan, hinahayaan o kasabwat, mga kababayan natin. Imagine nyo ang baha nasa Cebu, no? Matinding kalamidad, matinding damages, matindi po yung mga napinsala. Doon sila nag-iimbestiga sa Davao. Yung matagal na sinasabi ni Manong Chavit Singson, imbestigahan nyo po yung Ilocos. Nandun napakaraming anomalya ng flood control substandard in cost project at may mga ebidensya po si Manong Chavit. Nilatag niya, pinakita niya sa ICI pero yung ICI hindi nag-investigation. Hindi nagkaroon ng investigation. Bakit ba? Kontrolado po sila ni Bongbong Marcos. And daw pinapainit nilang isyo at tinatakot na naman nila si Bato. Kaya nga umalma din po itong Senator Robin Padilla. Pero mamaya, pupunta tayo dyan sa mga iba't ibang issue pa natin pag-uusapan. Binanggit ko nga sa inyo mga kababayan po natin, tuloy na itong rally na Iglesia ni Cristo. Tuloy na rin ang paninira ng mga kilalang vlogger ni Bongbong Marcos na binabayaran mula sa pera ng taong bayan para magpakalat ng paninira at disinformation. Ito rin po yung mga vlogger, sa totoo lang, na gustong magpatanggal kay BP Sara, gumagawa ng kung ano-anong kwento laban sa kay Senator Bato at pinoproteksyonan pati si Tambaloslos at itong si Saltico. Imagine mo mga magnanakaw, tinuro na ilang tao na yung nag-mention, pilit pa nilang sinisiraan at yung mga witness para matukoy kung sino po yung talagang involved dito ay ginagawan po nila ng mga paninira at nakikipag-collab pa po sila sa mga PR firm, itong mga troll farm na gumagawa ng isyo, tapos pinapasabog naman nila mga kabayan po natin. Paano ngayon nila sinisira ng Iglesia ni Cristo? Bayaran? Naghahakot? Ito po yung patunay kung paano nila sinisira ng Iglesia ni Cristo. Na yung
Iglesia ni Cristo magsasagawa pala ng kanilang malakihang rally sa November 17, 18, 19. Tama? Tama. Dapat yan ay sa EDSA. So, White Plains originally yan. Sa EDSA Shrine. Kaso, syempre, alam mo naman, kapag INC, mababa 2 milyon dyan o 1 milyon. Dito, 300 daw per day. 300,000 per day. Per day. Isipin mo naman yun. Tapos yun, makakabara yan doon sa EDSA. Mukha pa lang, mga kababayan po natin, obvious na mga bayaran, Syempre, medyo nakapag-isip-isip siguro sila na makakasagabal talaga sila sa daloy na traffic at inilipat nila ng location. Pag-isip-isip naman na makapasagabal sa daloy ng traffic. Obvious naman na kapag may rally, may sagabal talaga sa traffic, no? At hindi kailangan mag-isip-isip ng Iglesia ni Cristo o ikonsidera na makakasagabal sa traffic, no? Dahil ang taong bayan, okay lang sa kanila na kung may sagabal man sa kanilang pagbiyahe, nagkakaroon ng traffic dahil sa mga malaking rally. Alam nyo ba, magugustuhan pa po ng tao Dahil may mga naninindigan para po sa lahat. Alam mo mga biyahero na yan, no? Gusto rin nilang lumaban. Gusto rin nilang makikiisa sa rally. Nakita natin yan sa Camp Aguinaldo, no? Yung busina kontra corruption, lahat halos nagbubusina. Kasi pinaparamdam nila, nagalit din po sila sa nangyaring corruption sa ating bansa. Okay lang sa kanila yan. Dahil mas gusto nila na may lumalaban. Pero bakit sa Quirino Grandstand? Kasi nakita na Iglesia ni Cristo na may mas malawak ang area doon at may isang grupo naman na gustong gumawa ng programa sa EDSA. So ayaw na po nila na doon parang magkadubli-dubli pa. So nag-decide sila na sa Quirino Grandstand po sila. Pero alam nyo ba, posibleng magsanib puwersa yan. Yung dalawang grupo na yan. Yan ang kabahan ng amo nyo. Rizal Park. Quirino Grandstand. Sa Luneta na. Luneta. Quirino Grandstand. Doon sa dati. At kanina naaprubahan na daw yung kanilang permit. Mas maganda naman talaga doon. Kahit 1 week sila ron, 1 month, wala problema. Di ba? Hindi, 3 araw lang daw. Basta wag lang palagpasin doon sa may Kalabaw. Grabe ng kapal ng mukha, no? Ay, ganun talaga mga kabayan po natin, no? Talagang gagawa po sila ng issue. Ito yung purpose nila itong purpose kung bakit sila binabayaran para magpakalat ng kung ano-ano mang disinformation, kung ano-ano mang paninira sa mga taong lumalaban sa corruption. 'Di ba? Ang sinasabi nila yung kanilang boss nga, yung gustong mapanagot yung mga magnanakaw. Bakit yung mga taong lumalaban ngayon, bakit nila sinisiraan? Doon ka magtaka. Di ba? Para makadaan yung mga pupunta ng pier. Pero napakarami kasi yan 300,000, 300,000 yan. Yung impact lang yan sa traffic. May mga nag-chat sa akin, no? Yung iba nga, iglesia pa, miyembro pa ng iglesia, hindi daw sila sasali dyan. Marami rin sa akin yan. Yung iba naman, nagsasabi sila, merong pinapahakot sila ng tao at may budget. So, gumagawa na sila ng kwento ngayon, mga kababayan po natin, para na ikakasira lang po sa iglesia. May naghahakot daw ng tao, may budget daw, mayroong mga iglesia daw po na hindi sasali. Alam nyo, yan po is pawang kasinungalingan. Dahil sa Iglesia ni Cristo, alam naman po natin, no, na kung ano po yung nagiging desisyon ng karamihan, ito po ay nirerespeto ng kanilang miyembro. At lalong walang magsasabi ng ganyan, no, walang magpapakalat ng disinformation o paninira sa kanilang kapwa ka-iglesia. Kaya malinaw po mga kabayan po natin, lalo na po yung tabatsoy na ito po ay isang napakasinungaling para lang, no, makapanira lang. Tandaan natin mga kababayan, no, ang kilos na ito ay laban sa korupsyon. So kung sila na nagsasabi na tuwang-tuwa dahil pinapangunahan daw po ng kanilang amo na si Bongbong Marcos itong paglaban sa korupsyon, yung rally na ito kontra korupsyon, bakit nila sinisiraan? Diba? So nagpapatunay lang talaga mga kabayan po natin na iba yung sinasabi ng kanilang amo, iba yung inuto sa kanila na gagawin. Napakatindi talaga yung tama po sa ating bansa. So, kaya mag-ingat po tayo ngayon. Lalong-lalo na po, papunta na po dito sa sentro ng Luzon, ang bagyong CO1, so signal number 4 po. At habang tayo ngayon ay nag-uusap, no, ginagawa ko yung video ito, ay napakalakas na po yung hangin sa labas at talagang namang malakas na rin po yung ulan. So, sinasabing mamayang hating gabi or madaling araw ay talagang lalapag po itong si Bagyong Owan. Kaya ingat po tayo at naramdaman na rin po ng ilan sa ating mga kababayan sa iba't ibang party po ng Pilipinas, party po sa Kabicolanan, no, sa Aurora, sa Catanduanes ay nangyari na rin ngayon, no, lumapag na rin po. Kaya bukas wala rin namang pasok yung lahat po ng mga level ng paaralan dito po sa National Capital Region and of course dito po sa Central
Luzon, mga kababayan po natin. Anyway, so alam niyo naman siguro yung nangyayari po sa Cebu. At ito pa yung pinakamatindi, mga kababayan po natin. No? Bumisita po doon si Bongbong Marcos. So, syempre, ang inakalang ng lahat, nandito yung presidente. Magdadala po ito ng napakalaking tulong. Magdadala po ito ng napakaraming ayuda. Dahil, di ba, nung panahon ng eleksyon, panay pamudmud po sila ng ayuda kahit walang kalamidad. Alam niyo po ba, mga kababayan po natin, malaki pa yung pinamudmud noong eleksyon kaysa sila po ay na-wash out yung kanilang bahay at yung na-partially damaged. Kaya nga sinasabi natin, yung babaeng lumabas sa Imbornal, yun po ay scripted na drama po ng DSWD. Imagine mo, lumabas lang sa Imbornal, may 80,000, sabi ni Atty. Rowena Guanzon. Pero nasiraan ang bahay, nawala ng kabuhayan, nawala ng mga mahal sa buhay, 10,000 para sa totally damaged and 5,000 para sa partially damaged. Asan yung justisya? Samantala, milyon po, mga kababayan, or billion pa ang kanilang budget sa flood control. Pagdating sa sakuna, pagdating po sa mga biktima nitong bagyo, tagli 5,000, 10,000 lang ang kanilang pinamibigay. Kaya nakakahiya po kay Bongbong Marcos, no? Kaya sa mga taga Cebu, dapat lang po kayo magalit. Kung ang gobyerno na ito, pinuntahan pa kayo, pero binigyan na po kayo ng 5,000 at 10,000. So ika nga, nasaan yung justisya? Sa nangyayari po sa atin, nangyayari po sa mga kababayan po natin. Basahin pa natin ang isa sa sinasabi ni Ma'am Rowena Guanzon. Bongbong Marcos, total lagi ka walang alam yung confidential at intelligence funds mo. Ibigay mo muna sa mga apektado ng bagyo. Baka matuwa pa ang taong bayan, especially the taxpayer. And we are all the taxpayers. No? Alam mo, napakasakit nga Gaya nito ngayon, yung third quarter natin. So magbabayad na naman tayo. 15 po is bayaran na naman po, no, ng quarter na bayaran ng buwis. So, babayad na naman tayo, mga kababayan po natin. Alam mo, napaka sakit lang na isipin na tayo po ay bayad po tayo ng buwis. Tapos itong mga nakaupo sa pwesto, ninanakaw lang at nagpapakita ng walang pagpapahalaga sa mga tao or sa taong bayan na siyang nagsasakripisyo, na siyang nagbabayad ng buwis. Tapos kung nangangailangan ng tao ng tulong, nangangailangan ng suporta ng gobyerno, halos ayaw magbigay, mga kababayan po natin. So kaya talagang nakakainit ng ulo, nakakagalit talaga, yun ang nangyari sa ating bansa. And kaya nasabi natin, itong ginawa po nila sa taga Cebu. So hindi lang Cebu, sa lahat po na may sakuna, sa lahat po na tinamaan ng bagyo, napakaliit po isipin, 5,000 o 10,000 lang ang binibigay ng ating gobyerno. Tapos, maintindihan na po natin na talagang galit po ang taga Cebu at halos ayaw po siya kausapin Dahil, ikaw nga naman, di ba? Pupunta ka pa, tapos yan ang pala ipamimigay mo. Tapos, napakalaki po yung pondo ng flood control. Di ba? Imagine mo, 26 billion ang budget, tapos wala man lang nagawa. Talagang useless nga po, mga kababayan natin. And nalaman pa natin na yung mga mayor pala at congressman mismo sa lugar ng ilang lugar sa Cebu, municipality sa Cebu, ay nag-abroad pa na alam po nila na may matinding bagyo na parating. So, wala silang naitulong nung kasagsagan ng bagyo, hindi sila nakapag-rescue. Pag-uwi nila mula sa bakasyon, mula sa party-party, wala rin po silang naitulong. Kaya itong mga nakaupo sa pwesto na ito, putang ina nyo, mahiya naman kayo sa pagmumukha nyo, mga kababayan. Okay, sa pagpapatuloy ng ating kwento, puntahan natin itong si Torre. Si Torre po, talaga nakakagigil po yung pagmumukha nito. Hindi pa tayo nakamupon sa kanyang ginagawa kay Tatay Digong. At ngayon, inabando na po siya ni Bongbong Marcos dahil tapos na yung kanyang pakinabang at nagpakanlong ito sa mga dilawan. At ang balita po natin, tatakbo daw po itong senador or vice president at bumabaliktad na ngayon dahil sasali umano itong si Torre sa 1 trillion march na parating, mga kababayan natin. So baka maaga pong mag-resign itong si Torre at handa daw po siyang kanlungin ang sino man
maihingi ng tulong kung hindi kayang bigyan ng protection ng gobyerno. Usapan, and I would Hindi daw sila. And I would like to ask you point blank, General, na there are those who believe na sa inyo nakatago si Gutesa, yung witness against former Speaker Martin Romualdez. Not just him, but the drivers and all the other staff of former Congressman Saldico. May katotohanan ba yung ganong usapan? Did they approach you at all? Saan naman galing yan at you're giving me too much credit. So malamang hindi itatago ni Torre yan. Di ba? Nasa gobyerno pa siya ngayon ni Bongbong Marcos. Kahit papaano, sumasahod pa po siya. I may help pag hiningian ako ng tulong. Pero sa ngayon, I just don't see myself in there. So, you were never approached? I don't think that I have any business in that. So, sino kayang gumawa ng kwento na yan, mga kababayan po natin, no? Na si Gutesa at ang itong mga kasamahan niya na dating mga security nitong si Saldico nasa kay Diwata Torre. So, imposible mangyari yan, mga kababayan po natin. At the same time, no? Itong pagmumukha ni Torre, malamang hindi naman ito pagkakatiwalaan. So, talagang chismis po yan. Okay, tuloy natin to. But you did, before the September 21 march, you did film a video and posted on social media that you were against corruption, denouncing the flood control scandal. Not exactly na may opinion ako regarding sa mga iskandalong to, sa mga investigasyon to. Ang sinabi ko lang doon sa aking video na yon is I do acknowledge na galit na ang mga tao sa korupsyon. At sino nga naman ang hindi galit sa korupsyon? Meron ba namang gusto ang korupsyon? Wala na. And then di ba? So galit na daw po siya sa korupsyon ngayon. Ibig sabihin galit na siya sa pamunuan ni Bongbong Marcos. Pero ang ginawa nila kay Tatay Digong, lalo na itong pambabastos itong si Torre, sino bang masaya doon? Kaya ako, mga kababayan po natin, kahit ano pang gawing kabutihan nitong si Torre, hindi ko pa rin ito mapapatawad sa kanyang ginawa kay Tatay Digong. Sobrang kahayopan yung mga kababayan po natin. At ako, personally, gusto ko pong managot itong si Torre sa kanyang pinagagawa doon kay Tatay Diggs. People are tired na rin, pagod na rin sa mga hindi natupad na mga pangako. Bumabanat to, di ba? So, people are tired sa mga hindi natupad na pangako na BBM, mukhang malaking tinik na ngayon sa lalamunan mo itong si Torre pagkatapos mo ilaglag. Di ba? So, ang sa akin lang, dahil yun ay the next day ay yung September 21 na, I just reminded people that it is okay to express their displeasure. It is okay to just go out there and express their opinions. Pero niremind ko na let's do it mahinahon, may pagtitimpi, and most importantly, within the bounds of the law at recognizing also the rights of the other people. Kaya nga, kung linapitan kayo ng witness na nangangamba sa kanyang safety, tutulong ba kayo? Ay, pag may magawa ako, bakit hindi? Pero wala pang Basta lumapit. anything that will help people. Pero- yan naman ang instinct natin . Okay, may lumapit na ba? Sa mga tao wala. It's none of my business, . But would it be, sorry for asking, General, would it be in your personal capacity or would it be in your official capacity since technically you're still part of the police force? Yeah. Yes. Technically, I'm part of the police force. Ano naman ang power ko as of the moment? Pihaw nga ako . 4-star general, sir. I can't give an order. Okay. My order has no power. So if let's just pretend or speculate. If that were, what would you do if you were confronted with that kind of situation? You would surrender the person to the proper authorities. Parang ganon. Ganon ang gagawin nyo. For example, Opo. Isang For example, witness na nangangamba sa kanyang safety dahil may ibubulgar tungkol sa... Whistleblower? Yes, a whistleblower. case-to-case Correct. basis . Kasi the government has mechanisms to protect such kind of people. Okay. So, andyan naman gumagana naman, nakikita naman natin in public, may mga witnesses na nasa witness protection program ngayon. General, medyo nabawasan ba yung stress nyo? Siyempre, kahit paano, nawala yung spotlight. Noon dati, nakaupo kayo sa posisyon. Nako, wala na kayong ginawang tama . So, grabe ang sinabi dito kay Torre, mga kabayan po natin. So, kinakamusta siya at sinasabing medyo okay na siya ngayon dahil nga po nung dati, nung siya ay nasa pwesto, wala po siyang ginagawang tama. Pero ngayon, So, tumawa na si Torre, mga kabayan natin.
po, medyo napahinga naman. kayo. Hindi, pero di ba? Alam niyo ba mga ka-BBM? So, ayan po mga kababayan po natin, pinagtripan na rin sa Torre ng ilang mystery media, no? Lalo na itong mga nasa mystery media na tumatanggap ng payroll di umano sa Malacanang. Talagang protektado yan si Marcos Jr. Ngayon nakikita nila na mukhang si Torre, sinasabi niya nga, nakarapatan ng tao daw po ngayon na magsalita at magpalabas ng kanilang pagkadismaya sa gobyernong ito dahil sa napakaraming hindi daw po natupad na mga pangako, mga kababayan. So, nagpapakanong na ngayon si Torre itong sa mga dilawan. And tingnan natin, no? Kung matatakasan niya po ba yung kanyang mga pananagutan na ginawa po sa ating dating presidente, ginawa po sa QGC. Kasi hanggang ngayon po ay nakapinding pa po itong mga posibleng kaso na ipa-file. Balikan lang po natin itong sinasabi po ni Attorney Rowena Guanzon na total hindi naman daw po nagagamit itong confidential and intelligence fund ni Bongbong Marcos dahil lagi naman po siyang walang alam. Sabi nga po ni Attorney Rowena Guanzon, bakit hindi na lang daw po ipamimigay sa mga nasalanta po ng baha, ng bagyo? Dahil yun nga, no, wala naman siyang ginagawa, at least matutuwa pa umano ang taong bayan. And kaugnay dyan mga kababayan po natin, dahil mukhang mahina din po yung pag-assess ng PhilHealth, no, ng DOH po sa ating mga kababayan na sinalanta ng bagyo, may pakiusap na rin itong si Attorney Rowena Guanzon dito po sa ating DOH. Total, no? Kailangan ng tulong ng ating mga kababayan, napakalaki po ng kanilang pundo, bakit nga naman hindi na lang nila itulong yan? Di po ba? Panoorin muna natin sa Attorney Rowena Guanzon. Panawagan po para sa Department of Health. Sana po yung pondo para sa medical assistance. Ipamigay nyo na agad sa mga taga Cebu at mga taga Visayas na nasalanta ng bagyo. Sa mga nangangailangan po ng pang-hospital at gamot. Lalo na po yung mga batang may kapansanan na dumanas ng trauma doon sa mga probinsyang nasalanta ng super typhoon. Sana po, Secretary Herbosa, hindi na po kailangan ng guarantee letter sa mga ganitong may sakuna. Magkusa na po ang DOH ng mga direktor dyan. Maglabas na po kayo ng guarantee letters. At ang mga hospital po ay dapat may mga gamot at equipment para sa mga ganitong biktima ng sakuna. Kaya dapat po talaga ang mga DOH hospitals ay may sapat po na pondo. Kaya itong budget natin, kaya tayo tumututol talaga at nagagalit dyan sa mga insertion na yan ng mga infrastructure ng mga politiko dyan, ang congressman at senador. Dahil dapat po inuuna po ang edukasyon at kalusugan at pagpapagamot. Dahil napakarami yung pobre na Pilipino. Dagdagan po ang pondo ng mga ospital at ang mga local health units para po sa ganitong mga pangyayari sa kuna at mga pandemic ay may kakayahan doon mismo sa local o mga bayan. Paulit-ulit na po tayong nagsasabi nito na itong medical na assistance ay hindi po dapat, hindi na kailangan dumaan sa mga politiko. Force to good na lang po tayo kasi yan po talagang kagawian sa Department of Health So, ang problema kasi dyan sa mga medical assistant, sige na mga kababayan po natin no, ang problema kasi dyan sa mga medical assistant, hindi ka kasi makakakuha sa mga ospital kung walang endorsement ng mga politiko. And ang itong medical assistant actually po, no, kaya na sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon, kailangan pa dumaan sa mga politiko. Yun nga nagagamit pa po ng mga politiko para sa kanilang mga personal na interes at propaganda. Itong medical assistant na ito. Kaya tama po yung sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon. Dapat po ito magawa ng paraan na hindi na kailangang dumaan pa sa mga politiko. At direct na po ipamimigay sa ating mga kababayan na sadyang nangangailangan po ng tulong. Lalo na ngayon, sa panahon na sobrang binayo po sila ng mga bagyo. And ngayon, may mga paparating na naman na bagyo. And kagaya ng sinasabi nitong si Claire Castro, hindi rin pala basta-basta makapag-loan ng ating mga kababayan dahil may mga certain requirements nga po na kung wala po sila, siguro isa sa mga hinahanap sa maglo-loan ka sa mga ahensya ng gobyerno,
baka nga naman yung collateral mo o yung posibleng huhugutin nila sa'yo kung hindi ka makabayad. Kaya walang chance na makapag-utang din pala sa gobyerno yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung sadyang sinalanta talaga. Tapos bibigyan mo ng 5,000, 10,000, mas malaki pa yung lumabas lang sa imbornal. Ika nga mga kababayan po natin. And kaugnay dyan, kahit yung ating senador na Senator Robin Padilla, galit na rin po, hindi na rin po makapagpigil at napilitan na rin po na magsalita, patamaan po itong si Bongbong Marcos. Imagine nyo mga kababayan po natin, pinapasabog nila ngayon itong balita na itong si Senator Bato de la Rosa ay ipaparisto sa ICC. So although binawi man ito, okay yan, binawi, sinasabi ito ay fake news. Pero sabi nga po ni Attorney Harry Roque, posibleng totoo itong sinabi po nitong si Boyeng Remulla. Kumbaga, hindi niya sinasadya, pero ngunit dahil nagbibida-bida, abay nabanggit niya po ito sa kanyang isang radio program. Itong sinasabi ni Senator Robin Padilla, lalo na po sa gitna ng kalamidad. Busy po ako ngayon sa pagsasaayos at paghahanda ng relief goods para sa parating na bagyo. Bago nyo kami ipagkanulo para maipakulong, magbanat muna tayo ng buto para makatulong sa kapwa natin. Grabe. Napakalaking insulto ito sa administrasyon ni Bongbong Marcos na kahit yung bagyong Yuhan, halata pong na parang walang paghahanda. So bahala na lang kayo kung dumating ang bagyo. Basta't kami sa Malacanang, party-party kami. Basta't kami sa Malacanang, no? Magtatagay kami, magsisinghot kami, mag-iinuman kami. Di ba? And busy ngayon ang taong bayan. Busy ang mga kaalyado ng mga Duterte, particularly po itong Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla. Kung talagang pumunta po sila sa Cebu, hindi para mag-photo ops lang, hindi magpakitang tao lang, kundi talagang dinala po nila yung tulong at nanawagan pa, no, ng karagdagang na tulong para sa mga kababayan po natin na salanta ng bagyo. Tapos, di ba malalaman mo na mayroong warrant na parating po sa iyo? And then, binawi ngayon. Wala daw po katotohanan. Pero sabi ni Atty. Harry Roque, posibleng totoo at hindi lang po nila nilalabas sa kanilang website. Kaya may punto po itong Senator Robin Padilla, magbanat muna kayo ng buto. Yeah. Nasaan na po yung mga politikong putang inang kakapal ng mukha? No? Akala mo ang makatao, akala mo talaga makamahirap, akala mo talaga matulungin. Pagdating ng kalamidad, hindi mo po sila makikitaan. Diba? Lalo na po yung mga dilawan. Magpapakitaan sila, huli na. Kung baga established na yung lahat, naayos na yung lahat, saka sila pupunta. Yan sila. Yung mga politikong yan. Tapos papasikat, kung ano-anong drama. Pero itong Senator Bongo, Senator Bato, Senator Robin Padilla, and Senator Marcolita, agad pinuntahan nila ang tao. Ito yung may pusong Pilipino talaga. Nag-provide agad ng kailangan si Senator Robin Padilla, Senator Bongo, at si Senator Bato. Kaya dapat mahiya po itong si Bongbong Marcos at ang kanyang mga kaalyado. Siga doon, di ba? Akala ko, poverty alleviation. Hindi naman nagpapakita sa mga mahihirap. Anong trabaho ng putang gadon yan? Paninira sa mga Duterte. Paninira sa mga taong lumalaban sa korupsyon. Ito si Claire Castro, nasana? Kala ko ba yung gobyerno ni Marcos Jr. makatao? Nasana po sila? 5,000, 10,000. Hindi ba sila nahiya? 1 kilong karne lang po yan na kinakain nila sa Malacanang. 1 kilong Alaskan king crab lang po yun na in-order nila para sa Malacanang, pulutan po nila. Yung alak nila, 700,000, 300,000. Para sa mga sinalanta ng bagyo na walang-wala, 5,000, 10,000. Kaya talagang nakakagalit at hindi natin dapat palagpasin ito. Kaya makiisa po tayo sa malawakang rally po sa EDSA at sa Quirino Grandstand, mga kababayan natin. Okay, so alam nyo, may mga ralista na kumuyog po tayo dito sa opisina nitong si Boyeng Remulla, mga kababayan po natin. Nagkagulo. So, ito sa ombudsman, ha? Pero, ang nakakagigil nito, nagrally po sila, no? Sugurin nila yung ombudsman, damay na naman si Vice President Sara. Anong kinalaman ni Vice President Sara sa anomalya ng flood control? Pero okay sana yan. Kuyogin nyo po si Boyeng. Sugurin nyo po yan. Kasi wala naman talagang kwenta yan, eh. Pero kung itadamay si VP Sara, nakakatawa po kung sino yung nagbabayad
sa mga ralista na dito. Inay, panoorin natin yung maikling video. Nagkagulo sa labas ng Office of the Ombudsman sa Quezon City. Tinangka kasing pumasok doon ng ilang militanteng grupo para iprotestang imbestigahan si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng flood control scandal. So, yun, mga kababayan po natin, no? Yun yung mga grupo na, I don't know kung kanino grupo yun, kasi dinadamay na naman si VP Sara. So, pag dinadamay si VP Sara, wala tayong kumpiyansa dyan. Dahil ang mga grupo na yan, sigurado, no? Yan ay mga anti-Duterte lang at hindi talaga lumalaban para sa corruption. And speaking of corruption pare, walang katapusang corruption, mga kabayan po natin. Kaya pala hindi pa pinapauwi itong si Saldico dahil para po kay Atty. Salvador Panilo, mukhang sinasadya po ito ni Bongbong Marcos. Dahil natakot po sila, baka magsalita itong si Saldico at kung tatamaan pa sila. Actually, yan din po yung sa akin eh. Kaya talagang niisip po nga na si Saldico tinatago ni Martin Romualdez para hindi po ito makapagsalita. Kasi mamaya maiipit yung itlog niya, biglang kumanta. Ito sa iba na naman pong issue kasi may kaugnayan pa rin po sa international na mga agency. It's itong Interpol dahil nung nakaraan po ay humingi ng tulong ang Department of Justice sa Interpol upang matunton ang dating kongresista na si Zaldico na nasa ibang bansa ngayon na ito nga sangkot umano sa malawakang katiwalian sa mga proyekto ng flood control. Ayon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, hindi pa rin alam ng mga otoridad kung saan yung exact location ni Ko matapos umalis ng bansa nitong Agosto. Ipinaliwanag ni Vida na hindi siyempre, talagang kukunwari lang po yun sila kung sabihin nila na hindi alam kung nasaan Saldico. Kagaya nga, no, kung ganun kabilis nila makansila yung passport nitong si Congressman Davis, bakit hindi nila makansila yung kay Saldico? Diba? So, talagang sila, protektado nila itong si Saldico para sa akin. Ring kansilahin ang pasaporte ni Ko nang walang utos ng korte at maaari lamang itong gawin kapag may kasong isinampa na. Binigyan din niya na dapat sundin ang tamang proseso kahit sa mga kasong may matataas na interes ng publiko. Samantala, sinabi ng Office of the Ombudsman na tinangkang ihatid ang utos kay Ko para magsumite ng counter affidavit, ngunit tinanggihan ito ng mga taong nasa kanyang tirahan. Sa ilalim ng batas, itinuturing pa rin natanggap ang utos sa ganitong sitwasyon. Kaugnay dito, attorney, sinabi ni Assistant Ombudsman Jose Dominic Lavano IV na maaari pa ring magsumite ng counter affidavit si Ko sa pamamagitan ng Embahada ng Pilipinas kung nais niya. Pero itinanggi na kasi, matatandaan natin, Attorney Sal, itinanggi na ni Ko ang mga paratang at sinabing wala siyang personal na pinakinabangan sa mga proyekto ng SunWest Incorporated. 11 aircraft na nagkakalaga ng mahigit 4 na bilyong piso ang umano'y konektado sa kanya ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. So sa inyo pong palagay, Attorney Sal, dapat bang ipagpaliban muna ng pamahalaan itong paghahabol kay Zaldico hanggat hindi pa siya natutunton o dapat na magpatuloy na yung pagsasampa ng kaso upang mapanagot siya kahit na una sa ibang bansa siya? Through Interpol. Ito, ulitin natin yung ating posisyon dyan. Yan si Ko, wherever he is, nasa Portugal yan, nasa Spain yan, o nasa Chile, ibang bansa, napakadali yung pabalikin dito. Di ba? Napakadaling pabalikin dito. Ang gagawin mo lang, kakansilahin mo yung pasaporte. Kaya kung magaling DFA Secretary, ang gagawin nila, kansilahin yan. Sabi niya, didimanda ko. Kung idimanda ka, di magpadimanda ka. Kasi kung ako DFA Secretary, tatanggalan ko siya ng pasaporte. Kasi pag wala ng pasaporte yan, i-deport yan. So, yan nga lang. Hindi nila magagawa yan kasi protektado nila. Di ba? Attorney Salvador Panilo. Kung nasaan man siyang basa, dadalhin dito. O, i-didimanda mo ko. I-didimanda mo ko. I-didimanda mo ko. Basta nakabalik yan dito. Pangalawa, kung ayaw mo naman. Ang ganda, di ba? Magkaso ka. Importante, nakauwi ka. Makukulong ka na namin. Demanda, madali pa rin. Anong gagawin? Yung gobyerno, yung DOJ, o yung ombudsman na yan, sa halip na mga publisidad ang ginagawa nyo, pailan nyo na ng kaso kaagad, karaka-raka, para magkaroon na ng preliminary investigation, madali lang yan, magkaroon na ng determination ng probable cause, para may sampa ng formal sa hukuman. At ang hukuman, immediately, magkakaroon ng order to arrest, warrant to arrest. At pag meron na, yung DFA, pwede nang ikansila. Hindi na matatakot yung DFA Secretary. Hihina-hina, kadali-dali lang yun. Kasi nga, pinagtatakpan nyo pa rin. Yan ang... Yun nga po, no? Pinagtatakpan pa rin ni Bongbong Marcos
itong si Saldico. Kasi pag mahuli si Saldico, di huli si Martin Romualdez. Pag nahuli si Martin Romualdez, di huli si Bongbong Marcos. Tandaan natin, walang Martin Romualdez kung walang sa Bongbong Marcos. Di ba? Walang Saldico kung walang Martin Romualdez. At walang DPWH Secretaries kung wala naman si Saldico at si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. At wala naman po itong mga kontraktor kung walang DPWH, walang Saldico, walang Martin Romualdez, and walang Bongbong Marcos. So, kumbaga, ito sa network is pyramid po ito. Kaya hindi pwede na itong si Saldico, mahuhuli. Kasi ito ang susi rin si Saldico sa lahat. Lalo na po kung ang gobyerno ay magiging patas. For example, hindi naman natin sinasabi na mangyayari, no? For example, biglang lumawak yung rally, sobrang dami. O talagang mapipressure si Bongbong Marcos. Mapipressure yung sundalo, pulis. Sabihin nila, mag-resign ka na, Bongbong Marcos, dahil galit ng taong bayan. Hindi na talaga kaya ito. Hindi na ito kayang pigilan. Tapos nandito si Saldico. Ay talagang paaminin siya. Aamin siya o ilaglag niya lahat. Di ba? Sa isang interview po, mga kababayan natin, ng kanyang abogado, no? Tinanong siya kung may nag-offer na ba para bumaliktad itong si Saldico. Sinabi nga ng kanyang abogado, as of now, wala pa naman daw po silang natanggap na offer or information na inoopera si Saldico na bumaliktad. Kung sakali man daw, hindi niya nga masagot dahil nasa kliyente daw po ang pagdidesisyon. Ako nakita ko na posibleng mababaliktad dyan si Saldico. Lalo na kung inoperan mo po ng mga bargaining agreement. Ganyan naman po yung gobyerno Diba? Sinabi nga ni Senator Marcolita na may magandang offer doon sa mga kontraktor. Kung sakaling sila po ay magsasabi ng katotohanan. Pero nung nagbanggit na po sila ng mga pangalan ng mga congressman, siyempre kasama dyan Saldico, no? Itong 70 ng mga congressman, paano ang ginawa? No? Pinalitan ng liderato ng Senado, no? Sa utos ng Malacanang at nilagay ang tuta na si Soto at ang kanyang alalay, super alalay na si Pinky Lacson. Tinanggal si Senator Marcolita. Kaya kailangan na naman ulit, dapat magkaroon ng magandang liderato sa Senado para magkaroon po ng hustisya at maayos tamang investigasyon na walang cover-up, walang pagtatakip, no? Lalong-lalo na dito sa investigation ng flood control na ito. Nililinis nilang issue Kaya tama po yung sinasabi ni Atty. Salvador Panilo. Kasi takot po sila. Baka nga naman kumanta si Saldico, di laglag. Di ba? Mapadali yung kanilang paglayas sa palasyo. Pero ako, sa nakikita ko ngayon, mga kababayan natin, na napakarami na po ngayon ang mga nagrarally. As in, sobrang dami na po, mga kababayan po natin. No, kabahan po sila. At ako, nakikita ko, hindi matitigil ang rallies hanggat si Bongbong Marcos ay hindi bumaba sa pwesto. Corruption, Manila, Baha, Cebu, investigasyon, Davao. So yung mga motorista hindi na rin nakapigil, no? Hindi na rin nila kayang manahimik. So sa kahit anong paraan, nakikita nyo, no? Ay talagang sinisingit nila ito. Itong mga ginagawang kabalbalan ng nakaupo sa pwesto. Corruption, Manila, Baha, Cebu, investigation, Davao. Isang napakalaking kalokohan. At dahil nauuso rin ngayon, mga kababayan po natin, yung mga maiipal na politiko, kaya bibenta ng bigas, 20 pesos, kailangan may tatak ng BBM, ang kapal ng muka. Magbibigay dati si Martin Romualdez, kailangan may pangalan niya. Magbibigay yung kanyang party list, kailangan may pangalan at may picture nilang dalawa. So, yan po ang, ganoon din si Risa Ontiveros, bigay din, pero ganoon din. Yung mga tulpo, dapat may pangalan, may mga picture nila. No? Pero ito lang yung hindi nila makuha sa mga Duterte. Ang mga Duterte walang pakialam, basta't magbigay sila, hindi nila kailangan ilagay ang kanilang pangalan. Kundi ilagay lang ang pangalan ng opisina kung saan po ito nanggaling at wala pong litrato nila. Dahil ang opisina is permanente po yun. Ang tao po ay temporary lang po yan. Kaya dapat nakalagay lang ang pangalan ng opisina. Pero ito tingnan nyo, joke Prasco, ang kapal ng mukha mo. Ay wala palang kapal ng mukha na nakasulat yan. So talagang paglaong sa Quinto. Kasi 5th district po siya, mga kabayan natin Mapalugaw ka lang, kailangan nandun yung pangalan mo. Kailangan nandun yung napakalaking pangalan mo, no? Ang kapal ng pagmumukha talaga ng mga politikong ito, mga kabayan po natin. Akala nila pera nila no? Yung ginagastos.
Diba? Tapos nasa Europa po sila habang kasagsagan po yung bagyo. No? Yung ilang mga bobo naman, nakaliado at suporta ni Bongbong Marcos, hinahanap naman si Vice President Sara. Nasaan daw si Vice President Sara? Ang tanong natin, sino ba presidente? Si Sara ba o si Bongbong? Sabi na si Bongbong, o bakit yung hinahanap si BP Sara? Si BP Sara ba yung magbibigay ng command sa lahat na opisyalis ng gobyerno at sa lahat na ahensya ng gobyerno? Di ba si Bongbong Marcos? So bakit nila hinahanap si BP Sara? Kasi alam nila, no, na wala talagang kwenta si Bongbong Marcos. Kaya kahit hanapin nila, hindi nila makikita. Kasi kinakausap pa po yung multo. Wala po tayong maasahan kung ang tao ay laging kinakausap ay ang amang multo. So, ayun po, no, 9 years na pala. Simula nung pinalibing ni Tatay Digong ang kanyang ama na si Marcos Sr. So, walang hiya, walang utang na loob, mga kababayan po natin. Ito pa yung sinukli niya pala sa pagpapanalo sa kanya, no. Napakapal talaga ng pagmumukha. O, tingnan mo, pati si Attorney Jimmy Buntok na rin naasar na rin eh. Mga kapo Pilipino, magising na po tayo. Ganda ng panawagan dito. Huwag tayo pumayag na yurakan ang dangal at kasarinlan ng ating bayan at ng sariling hudikatura. Isang nakaupong senador na may milyon-milyon, ang nagpaupo, papayagan ba nating ulitin ng ICC ang paglalapastangan nila sa ating kasarinlan? Anumang kulay, wag po tayo lumuhod sa banyaga. Attorney J. Totoo po yan. Na dapat hindi po tayo lumuluhod sa mga putang inang banyaga na yan. Nagkaroon nga po tayo ng Independence Day, kalayaan, tapos sumusunod pa naman tayo sa mga putang inang yan. Wag tayo papayag dyan. Wag tayo papayag dapat mga kabayan pa natin. Na sumunod po tayo sa mga banyaga na inakala po natin na tayo po ay malaya na sa mga ito. Pero ang nakikita natin ngayon, yung mga leader natin, parang gustong lumuhod sa mga banyaga. So, dapat hindi papayag yung sambayan ng Pilipino. Kaya sa darating na 16, 17, 18, ano pang inaantay nyo mga kababayan po natin? Magkaisa na po tayo, sumama po tayo sa malawakang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo at ng grupo po na People's Council sa EDSA at sa Luneta. So, samahan natin sila at parang balitan na po yung nakaupo sa pwesto na wala namang kakwenta-kwenta. And sana mahiya po siya. Kung milyon-milyon na po yung tao nagrarally, ibig sabihin, wala na po siyang kwenta. Sa Mindanao, 3% na lang po yung naniniwala sa kanya. Sana mag-give up na po siya. Wala naman po siyang ginagawa. Puro lang kapahamakan and minamalas ang Pilipinas dahil kay Bongbong Marcos.